Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Min asbabil uzufi anil qiraati wal malal inda ba'dil qira'a inda ba'dil qurra dannahum annahu la budda an yaqra al kitab min al gilafi ila al gilaf. Kabilang daw dun sa mga dahilan na nayayamot o naiinip, nabuburyo yung mga nagbabasa o ilan sa mga nagbabasa. Akala kasi nila kailangan basahin yung aklat ng cover to cover. Ang ibig sabihin dito, babasahin niya yun ng dire-diretso, hindi siya babasa ng iba pang libro o kaya kumbaga babasahin niya ng agad-agad na walang pahinga. Mayayamot ka nga talaga, maiinip ka talaga. Mainip ka talaga. Pelikula nga baka maiinip ka pa 'di ba? Pelikula 2 oras, naiinip ka rin doon pagbabasa, mas mas nangangailangan yun ng talino. Mas nakakapagod sa kumbaga sa pag-iisip yung yung pagbabasa. Kahit sa mata, nakakapagod yung pagbabasa. Kaya nga ang pagbabasa, skill talaga ito Hindi to basta-bastang maliit na gawain na pwedeng mamaliitin ng tao. Pagbabasa lang, sabi na, pagbabasa lang. Hindi nilalang lang ang pagbabasa. Ikaw nga magbasa ka, tingnan natin kung kaya mong makatagal. At mas mahalaga, maintindihan mo kaya yung binabasa mo. Kung halimbawa ikaw ay magbabasa. So, hindi ganun. Wahada mafhumun khatiun. Ito raw ay maling pag-unawa. La yu'ammimu ala kulli kitabin ni'mun. Hunaka kutubun mutarabitatul fusul wal abwab. La budda min qiraatiha kamila. Litatakamalu jawanibul mawdu'at. So, hindi raw ganun. Kumbaga, maling pag-unawa ito. Kumbaga, yung mga aklat hindi sila isinulat sa ganoong layunin na babasahin mo ito ng dire-diretso. Kaya nga ang mga aklat hinati-hati sa iba't ibang mga chapter. May mga chapter, di ba? Na at least doon ka titigil sa pagbabasa para kumbaga mabasa mo yung isang buong subject. Pero kahit yun actually, isang chapter, di ba? Hindi mo mabasa ng isang pagbabasa lang. Isang chapter, babasahin mo siya, kung babasahin mo 3 oras. Pero kung kaya mo lang talagang magbasa 30 minutes na dire-diretso, walang problema. Tuloy mo yung chapter. Walang problema. Kahit saan ka maputol. Quran nga hindi mo naman babasahin din ng dire-diretso. Hindi mo yung babasahin ng dire-diretso. Di ba? Suratul Baqarah, di ba? Isang chapter yun. Isipin mo, kasi baka may tao ganun hindi siya makausad sa Quran kasi feeling niya o akala niya dapat mabasa niya isang buong sura ng isang buong upuan. Ilang oras mo babasahin yung Suratul Baqarah? Mga 2 oras siguro yun. Kasi 2 juz Kasi yung ko dyan, yung pamantayan ko dyan, ang juz. Kung ako nagbabasa, mga 1 juz siguro, mga 1 oras mo yun babasahin. 1 oras. Kung yung bilis ng pagbasa mo yung katulad ng bilis ng pagbasa sa sala, mga 1 oras, ganon. Ngayon, yung Suratul Baqarah, 2 juz mahigit. Di mga 2 oras din. Babasahin mo yung dire-diretso, hindi na maus ka na nun. Namaus ka na o ano. So, hindi ganon. Pwedeng putol-putulin ng pagbabasa, inshallah. Yung la siyama idha kana al-kitabu kabiran. Lalong-lalo na kung yung aklat ay makapal. Mga libro ng tafsir, fiqh at iba pa. O min kutubin maajimul loga. O kaya mga aklat ng mga encyclopedia tungkol sa wika. Yung Arabic. May dictionary kami nun dati sa Islamic Center. Ganun kakapal. Ilang volume yun. Ilang volume na ang pangalan niya Lisanul Arab. Lisanul Arab yung pangalan ng kanyang aklat. At yung nga mahirap yung mga ganung
dictionary kasi nga ang hahanapin mo yung root word eh. Yung root word, as in yung past tense niya. 'Di ba? Naalala niyo yung root word? Past tense na singular na panlalaki. Yun, hanapin mo yun, isipin mo pa yun. 'Di ba? Yadrusu. Hindi mo makikita sa dictionary yung yadrusu. Ang makikita mo sa dictionary ano? Ano yung root word ng yadrusu? Yadrusu nag-aaral, 'di ba? Ano yung root word niya? Darasa. Nag-aral siya. Yakra'u, nagbabasa, tama, yakra'u, nagbabasa siya. Ano yung root word ng yakra'u? Kara'a, di ba? Yung kara'a yung hahanapin mo. Ganun yung mga dictionary. Meron nga lumang dictionary dito, eh. Tagal-tagal na nito, eh. Diba yun? Ito. Tagal na nito. Yan, oh. Ano pati, English, Arabic English ito eh. Pero ganun din, ang hahanapin mo yung root word. Hindi yung ano, hindi yung modari, hindi yung amar. Yung past tense ang hahanapin. Ayun, kapal niyan, no? English na ano eh. Tapos yung English, mas marami pa yung English. Kailan pa ba ito? Sa Lebanon pa ito inimprente, itong ano na. Pero ito yung ano, ito yung sikat na dictionary noon. Eh ngayon online na eh. Tingnan yung Al-Mawrid yan. Kailangan ng ano, balutin ng ano yan. Baka matanggal yung cover. Pero hindi naman na siya nabubuklat masyado na eh. Kaya ano. Saan ko pa ito nabili? Sa Darussalam sa Saudi. Yung mga nag-aaral ng Baguio, ito yung hinahanap talaga nila. Hanggang ngayon eh, kasi maganda rin masanay ka na gumagamit ng ano, ng dictionary. Hindi yung puro online. Ngayon kasi lahat madalian na, online na. Ultimo translation, pagta-translate, kinokopya na lang nila online, Google Translate. Pero mapapansin mo mahalata mo kung Google Translate yung pagka-translate. Kasi iba yung grammar nung ano ng Google eh. May kita mong ano, sablay-sablay. Hindi ganun magsalita yung Arabo. Pagka mag-translate yung Google Translate. Pwede siguro, gawin mo siyang parang dictionary lang, pero yung umasa ka doon, hindi pwede. So, lalo na yung malaki mga libro, katulad yan, dictionary o kaya encyclopedia. Awil Ansab, yung genealogy, yung mga family tree. Yun. Awit Tarajim. Tarajim, yung mga translation. Awil Faharis. Faharis, mga index ng ano. Kasi may ganung ano eh. Pero yung Tarajim na ito, pwedeng mga hulugan din ito na talambuhay pala. Merong kami libro nun dati sa Islamic Center. Isang ano yun, din isang set ng mga libro. Ang laman niya, para siyang index ng iba't ibang mga libro. So, isang subject, tapos nakalagay doon, basahin mo sa ganitong libro, ito yung author. Yun, galing nga eh. Maganda yung ano. Kaya meron ding talambuhay ng mga sahaba, lalong-lalo na. Yung sinimulan natin yung talambuhay ng mga sahaba, dalawa yung pinagpipilian ko eh. Yung Siyar A'lamun Nubala, o kaya itong Suwar min Hayatis Sahaba. Yung Siyar, encyclopedia siya eh. Inisip ko noon, kung yun yung gagamitin natin, baka yung isang sahaba, isang taon natin pag-aaralan. Kasi siya, masyadong detalyado. Masyadong detalyado. Yung Suwar, yun lang talaga siya summarize. Kaya yun na lang kinuha natin. Inshallah. So, hindi makukuha lahat-lahat sa isang pagbabasa lang. Pangwalo, at tanwi'u amrun matlubun. Yung tanwi, yung variety. Magkakaroon ka ng iba't ibang mga binabasa, inshallah. Na hindi ka lang nagbabasa tungkol sa isang subject lang. Tama nga naman. Basa ka ng basa ng akida. Hindi ka naman marunong magsala. Diba? Mali-mali naman yung sala mo. Sablay yun. Basa ka ng basa tungkol sa fiqh. Tapos sablay ka naman sa akida. Ganon din. O sablay yung tajwid mo. Ganon din.
Fala yaksurul qari'u juhdahu wa waqtuhu fi fannin wahidin duna gayrihi. So nagbabasa raw ay hindi niya dapat ginagamit yung kanyang oras at pagsisikap sa isang larangan lamang. Nababaliwalain na niya yung iba. Balhabdan an yakra'a fi eddati takassusat. Pagkus mainam na pag sumikapan niyang magbasa tungkol sa iba't ibang mga subject, iba't ibang mga espesyalisasyon. Diba? Sira, fiqh. Parang yung mga subject natin ngayon araw-araw, iba-iba. Ganun din sa pagbabasa. Liyajni thamaran mukhtalifatan tazhuru fi bustanil ma'rifati lidinihi. Sa ganitong paraan, so makakamit niya iba't ibang mga bunga din. Iba't ibang bunga mula sa hardin ng kaalaman ng kanyang relihiyon. Kasi isang hardin, di ba? Hindi lang isa yung puno doon. So, hindi pwede sa mangga ka lang ng mangga kukuha. Kuha ka rin doon sa santol, kuha ka rin doon sa... Para matikman mo rin lahat ng bunga, inshallah. Para matikman mo lahat ng bunga. Hindi yung magkakasya ka lang sa isang prutas. Na kahit sa pagkain, di ba? Dapat kumakain yung tao na iba't ibang pagkain. Hindi pwedeng isa lang kinakain niya. Kasi merong mga sustansya na meron sa ibang prutas o ibang pagkain, karne halimbawa o yung isda. Walang isang pagkain yung kumpleto sa bitamina tsaka minerals. Kaya nga yung mga kambing, di ba? Yung mga kambing pinapadila dun sa yung asin, di ba? Kasi kailangan din nila ng asin sa katawan nila. Yung mga hayop pala sa gubat, yung mga hayop sa gubat, kaya sila nakakakuha ng asin. Yung iba, sinasadya nilang puntahan yung mga kuweba. Yung mga kuweba. Kasi doon na nabubuo yung doon namumuo yung mga asin. Di ba asin sa sa bubong ng kuweba? Tas tutulo yun, pababa sa Yun, asin din yun Isang uri ng asin yun stalactite tsaka stalagmite. Yun, dinidilaan nila yun. Minsan nasa pader. Doon sila nabubuhay. Hindi pwedeng hindi pwedeng mamumuhay ang anumang hayop ng walang asin. Kailangan talaga nila ng asin. Kaya nga yung tao yung sobrang pagod, ang unang epekto sa katawan ng sobrang pagod yung nababawasan ka ng electrolytes. Technically kasama doon yung asin, electrolytes. Kaya nga yung mga energy drink, yung mga Gatorade, yun electrolyte yung laman nun pampasigla. At pwede rin siyang painumin sa hindi lang sa nagtatrabaho o kaya nagmamarathon. Kahit yung may diarrhea. Kasi problema sa diarrhea, yung yung sustansya sa katawan mo nauubos. Kaya kailangan yun. So, kailangan natin ng iba-ibang binabasa, katulad ng paano kailangan natin iba-ibang sustansya sa katawan. Alhamdulillah. وليؤد نفسه على أن يقرأ في كتب التفاسير ثم شروح الأحاديث ومؤلفات العقيدة ليطالعوا في كتب المسائل الفقهية والفتاوى الشرعية. Yung kapag nagbasa siya ng iba-ibang libro, inshallah, sasanayin niya yung kanyang sarili na nagbabasa ng iba't ibang mga aklat, halimbawa tafsir, paliwanag sa mga hadith at tungkol sa akida at iba pang mga usapin sa fiqh, tapos mga fatwa. Liyakudu bayna kulli minha istirahatun wa siyahatun fi kutubil adabi wal lataif wal akhbar wat tawarik fa inha tunshitu al qari'u lil istimrari fi maqru'atihi al ilmiyah. Yan, sa pagbabasa niya ng mga ito yung mga pangunahin na babasahin. Diba? Akida, fiqh, sira, tafsir, mga hadith. Pero gusto mo magpahinga sa pagbabasa sa mga ito, pwede ka magbasa ng iba pa. Katulad ng mga aklat na may pangliteratura. Magbasa ka ng mga tula, pwede. Mga aklat tungkol sa mga kwento na may aral. Magbasa ka ng balita. Magbasa ka ng history. So lahat yun magiging pahinga para sa iyo. Inshallah, at magdudulot na
magpatuloy o sipagin ka sa pagpapatuloy sa pagbabasa, insyaallah. So ito yung ilan pa sa mga pakinabang ng pagbabasa. Alhamdulillah. Tutuloy natin ito insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.